Masayang araw mga ka-PL. Nako, sigurado magagalit nito ang mga loyalista nga, mga kababayan. Sa napansin ko po kanina sa pagbubukas o pagsisimula ng APEC Summit sa South Korea, mga kababayan, na dinaluhan po ni Bongbong Marcos at ng iba't iba pang mga leader sa mga malalaking bansa. Ang napansin ko po, mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo itong video na ito. Siguradong magagalit nito, mga kababayan. Ang mga loyalista nga. Mantakino ninyo, mga kababayan. Ang nag-cover, siyempre, naturalmente, walang iba kundi ang RTBM, mga kababayan. Yan naman po lagi ang kasakasama ng presidente, di ba? Iba't ibang bansa na pinupuntahan o pinapasyalan ng presidente, hindi ho nawawala ang RTBM. Pero, nagtataka po ako, mga kababayan. Kasi inaantay ko na mahagip man lang ba ng kamera si Bongbong Marcos habang naroon na po sila doon sa round table. Uupo na po yung mga leader, mga kababayan, kasama yung bansang host, walang iba kundi yung South Korea. Tapos pag-uusapan na nila si Marcos. Pagchichismisan na nila si Marcos, mga kababayan. Marcos, bakit ganyan yung bansa mo? Puro korupsyon. Hindi mong ganon, mga kababayan. Totoo ba yung pinsan mo tsaka ikaw daw, hinahatiran daw kayo ng mali-malitang mali-malitang pera, ayan. Di ba? Joke lang yon. Ngayon, inaantay ko, mga kababayan, na mahakip si Bongbong Marcos ng kamera para makita ho natin kung paano na naman siya magkalat. Mapahiya, mainsulto, mga kababayan, habang nasa APEC Summit siya sa South Korea. Naku, wala akong makita. Sabi ko, nasaan yung Bongbong Marcos? Ang nagpo-cover po, mga kababayan, ang RTBM. No? RTBM Malacanang, alam niyo ho yun naman siguro, di po ba? Pero, ang highlights po nila, mga kababayan, si Xi Jinping. Nasaan si Marcos? Kayo talaga, RTBM, magagalit sa inyo. Ang mga loyalista nga niyan, mababas kayo. Kaya nga kayo nariyan para ipakita kung ano ang ginagawa ng ating presidente. Kung siya ba'y magkakalat na naman at ipapahiya niya na naman yung ating bansa, o di kaya insultuhin siya ng iba't iba pang malalaking leader na dumalo sa APEC Summit, katulad na nangyari sa sa Kuala Lumpur, na kakamayan niya yung katabi niya, pero hindi po nakipagkamay sa kanya yung katabi niya, bagamat yung nasa likod niya ang inintay at ang kinamayan. Di ba ang sakit nun, mga kababayan? At marami pang ganap sa Kuala Lumpur, Malaysia, na kainsulto sa kanya. Isa na dun yung tumanggap siya ng chairmanship, bitbit niya yung martilyo o inaabot sa kanya yung martilyong kahoy, samantalang siya ang tumatanggap ng chairmanship sa susunod na ASEAN Summit. Ay ang magiging host na ang Pilipinas. Ang nasa malaking screen si Duterte, di ba? Napakalaking insulto yun, mga kababayan. Kaya yun, kanina nag-antabay ako. Pero iba po ang napansin ko, mga kababayan. Ito na po yung video. Panoorin po natin at marami pa po tayong pag-uusapan. Ito na.
빨리 들어와. 네. 네. 약간 시간이 We are slightly behind 지연되고 schedule. 있습니다. Let us finish our greetings. 네. 우리 정상 여러분, Economic 너무 leaders, 반갑습니다. pleased to meet you. 지금부터 We will now commence 제32차 the APEC 32nd 경제 지도자 APEC 회의를 Economic Leaders Meeting. 시작하겠습니다. May nakita ba kayong Bongbong Marcos, mga kababayan? Ha? Wala, di ba? Ha? Nagsisinungaling ba tayo rito, mga kababayan? Wala. Kanina, doon sa pagpasok pa lang nila, sasalubungin sila ng isang leader ng tawag nito, ng bansa. Oo, nakita natin. Pero yung doon na po mismo sa round table na yan, yung kasi ang pinakaabang-abangan ng lahat, mga kababayan no? Unang-una dyan, ipapakilala ka nitong leader ng bansang pinuntahan ninyo, walang iba kundi itong South Korea, di ba? Ipapakita ka ng local media nila, mga international media. Mga kababayan, naghanap talaga ako, wala talaga, kahit nga sa RTBM, yun, doon sa pagkakataon na yun, yung mismong lugar na yon, merong lamesang bilog. Wala talaga akong makita na ay pinakita mo lang yung ating Pangulo. Nakakalungkot, mga kababayan. Nag-aabang ako ng chismis tungkol sa kanya. Mai-chismis.
maimarites ko po sa inyo kung paano naman siya magkalat. Wala ho eh. Wala. O baka inutusan din siguro no, nila, mga kababayan, ang mga cameraman na huwag nyo ako masyadong itututok ha. Ha? Nakakahiya. Baka mamaya magkataon eh. Habang nakatutok sa akin ng camera at kakamayan ko yung ibang leader, ayaw makipagkamay sa akin, mapapahiya, issue na naman ito sa Maynila. Ha? Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansang Pilipinas. At hindi lang Pilipinas, maging sa mga bansa na yung kanilang leader ay dumalo sa Epic Summit na yan, siguradong mababalita yan. Di ba? Malay natin, baka ganun ang instruction, mga kababayan. I-cover nyo lang yung mga ganap, pero wag nyo ako masyado itututok. Maliban na lang pag nagsalita na ako. Baka ganun lang ang bigay na sa kanila, instruction, mga kababayan. Ano? Ito pa isa. Nako. Tungkol pa rin po ito sa Epic Summit na dinaluhan pa rin ni Bongbong Marcos, ni Xi Jinping, at ni Donald Trump, mga kababayan. Aba, parang nagkaunsihan yata Di ba? Ang iniyayabang ni Marcos, mga kababayan, bakit pupunta siya ng Epic Summit? Para hikayatin ang iba't ibang malalaking bansa, iba't ibang leader ng malalaking bansa na mamuhunan sa ating bansa. Mamuhunan. Ayan. Di ba? Pero, alam niyo ho kung ano nangyari, mga kababayan. At maliban dyan sa naghahangad siya ng mga mamumuhunan, ng mga foreign investor para sa ating bansa, yung bang magkikipag-meeting siya, mga kababayan, makikipag-usap siya kay Trump at kay Xi, mga kababayan. No? Ito kasi sa balita na ito, maliwanag po, mga kababayan, na parang tinabla na naman si Marcos. Marcos has no meetings with Trump and Xi at APEC. Kita nyo na, mga kababayan. At tinabla na naman siya. Nagkikipag-meeting sa inyo yung mama Si President Xi Jinping at saka President Donald Trump, pero tinabla nyo man po yung presidente namin. Kawawa naman. Nag-import yung tao ito, sabi mga kababayan, no Trump, no Xi, no invites. Ayan, kita nyo na. Nakakahiya. Grabe talaga, At this rate, it's less Epic Summit and more Marcos. Table for one. Kita nyo na? When world leaders start acting like you're part of the wallpaper, that's not a scheduling conflict. That's a diplomatic quarantine. Agoy. Nobody wants the photo ops. Naku po. That scream. Naku po. Yes, we're friends with corruption. It's the global version of ghosting. Smiles for the cameras, then sanitizer after the handshake. Boom! Grabe, mga kababayan. Para may sakit na nakakahawang sakit itong ating presidente, mga kababayan. Masyado pong inaalipusta ng ibang malalaking kilalang leader ng iba't ibang bansa. Ito pa, in short, nakakahiya. Ayan. Baka machismis din sila sa sarili nilang bansa na may barkadang korap. Ayan, kaya sa nilalayuan. Kaya, iwas sila. Pansin nyo ba ang hit ng leadership niya? Totoo, hindi lang ang hit. Kundi, parang mayroong nakakahawang sakit ang kanyang leadership. Minsang tinitingala ang Pilipinas sa ASEAN. Ngayon, pinagtatawanan silently. Kita nyo na, mga kababayan? Marcos has no meetings with Trump, Xi at
APEC, yan pa man din sana ang pinunta niya dyan, mga kababayan, makikipag-meeting siya. Sino may sabi? Kinumpirma po ito, mga kababayan, ng Department of Foreign Affairs, DFA. Hindi po ito gawa-gawa ng nasabing, hindi ito may nakalagay po na na mainstream media o pahayagan, hindi rin po ito gawa-gawa ng mga vlogger, kundi ito po ay mismong DFA po ang may sabi, mga kababayan. So, sa madaling salita, mga kababayan, sa paghahabol nitong si Bongbong Marcos kay Xi Jinping at kay Donald Trump, siguro para ayusin niya yung problema ng bansa niya patungkol dyan sa West Philippines at kung ano pa man, iniiwasan ho siya, mga kababayan, ni Xi Jinping at ni Donald Trump. Kasi itong si Marcos, mga kababayan, para sa akin lang to itong si Marcos po, para siyang para siyang pasintabi po hindi po ako marunong mag-discriminate ng tao. Pero kinakailangan kong banggitin to para mas maintindihan po natin yung pinag-uusapan natin at yung nais kong komento dito sa ating presidente. Ito si Marcos kasi, mga kababayan, para siyang alam mo yung manlilimos. Manlilimos alam na natin yung ginagawa ng manlilimos, nangihingi yan. No? Hindi siya naghanap buhay, hindi siya nagbabanat ng boto. Oo, nagsisikap siya, pero sa panlilimos. Hindi siya nagsisikap para mamasukan ng maayos para kumita ng pera. Ganun ba? Bawat punta niya sa iba't ibang lugar, katulad na lamang nitong dalawang pinuntahan niya na ASEAN Summit saka APEC Summit, wala siyang ibang concern, mga kababayan, kundi manghikayat na mga mamumuhunan at mangutang siguro, mga kababayan, samantala yung ibang bansa, yung mga malalaking bansa at hindi man kilala masyadong bansa tulad nung nasa ASEAN Summit, no? ASEAN lang 'yon. Pero meron silang inayayabang. Meron silang kakayahan na magyabang o iyabang yung kanilang bansa na maayos ang ekonomiya, hindi ganoon kataas ang korupsyon, hindi tulad sa atin ngayon. Grabe, mga kababayan. Di ba? Flood control project, issue sa buong mundo. Di ba? Ang pag-attend kasi, para sa akin lang, ang pagdalo kasi ng mga ganyang klaseng event, ASEAN Summit, APEC Summit, maliban sa pakikipagkasundo mo sa ibang bansa, sa pakikipagkalakalan, no, para mapaunlad nyo kapwa ang inyong ekonomiya, maliban dyan, ay yabangan yan, mga kababayan. Yabangan yan. Iyayabang mo yung bansa mo. Ito ang bansa ko. Talagang matutuwa ang mga foreign investor kapag kayo, naghikayat kayo sa inyong mga kababayan na mag-put up ng negosyo sa Maynila, sa Pilipinas. Bakit? Ito una. Ayan. Una, siyempre, iyayabang mo kung totoo Peace and order. Yan. Safety kayo ron. Yung negosyo ninyo, safety yan. O, di ba? Wala masyadong baha. Nako, yan, patay tayo dyan. Yari na. Peace and order. Nako, 50-50 tayo dyan, mga kababayan. Baha, nako po, linggo-linggo. Ano pa? Mataas ang ekonomiya namin. Nako po, isa pa yan. O, di ba? Bababa ang singilan ng kuryente at sa tax. Naku po, laki ng problema natin dyan, mga kababayan. Isa yan kasi sa mga iyayabang mo may tax kami pero hindi ganun kalaki. Ganun dapat. Hindi. Ultimo pag-ihi, may bayad, 2 piso. Di ba, mga kababayan? Ngayon, ano ang iyayabang ni Marcos sa bansa natin? Wala. Samantala, dati kay Pangulong Duterte, mga kababayan, talagang maiyayabang niya. Kita niyo naman ang build.
Ha? At hindi lang tayong mga Pilipino ang nagsasabi na talagang maganda ang pamumunong Duterte, kundi mismong iba't ibang bansa na rin na may sabi. Sila mismo nakapansin. Di tulad ngayon kay Marcos, ang napansin, ito napakalalang korupsyon sa ating bansa. Yan ang kaibahan. Kaya hindi makahika-hikayat itong si Bongbong Marcos ng mga foreign investor para maglagak ng kanilang negosyo dito sa ating bansa. Ang kinalabasan o ang kinahinatnan nagiging kahiya-hiya lang si Marcos. Sa ibang bansa, naghahangad siya na makuha niya ang loob ng mga iba't ibang leader para maghikayat ng kanilang mga kababayan para maglagay ng negosyo sa ating bansa. Wala. Hindi pa siya kinakamayan, naiinsulto pa siya. Di ba, mga kababayan? Mag-antabay tayo dito sa ASEAN Summit, mga kababayan. Kung ano na naman kayang pagkakalat na gagawin ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Una na ito, hindi ho siya masyadong pinakita ng RTBM Malacanang. O baka nahiya o kaya utos ito. Balikan lang natin itong isa pang video, mga kababayan. Itong Prime Minister po, no? Ng anong bansa nga ito? Malaysian Prime Minister na nagalit na po kay kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Dahil imbis hindi karapat-dapat pag-usapan yung problema sa West Philippine Sea nung dumalo siya sa ASEAN Summit sa Malaysia, talagang sinabi niya, mga kababayan, hindi naman yun dapat. Hindi yun ang tamang ang tamang venue para pag-usapan o para sabihin niya. Hindi yun ang tamang venue, magkikreate lang siya doon ng kaguluhan. Buti na lang at walang sumakay sa mga sinabi niya. Kaya nagalit sa kanya itong Malaysian leader, mga kababayan. Pinuna si Bongbong Marcos. Ito po yung video, panoorin po natin sa mga hindi pa nakakakita. Panoorin po, pakinggan po ninyo maigi, mga kababayan, dahil ito kalat na ngayon sa social media. Ito po para sa mga hindi pa nakapanood dito. Maikli lang po ito. Panoorin natin kung paano banatan si Bongbong Marcos. Kasi hindi nag-iisip yung mama na yan. Bobo talaga, mga kababayan. Hindi marunong pumili ng tamang venue para pag-usapan yung problema sa Pilipinas at humingi siya ng tulong. Wala Duwag kasi yan, hindi marunong pumunta sa China para kakahiya talaga. Sobrang nakakahiya talaga tayo, mga kababayan. Nilaglag tayo sa kahihiyan nitong si Marcos sa iba't ibang bansa. Grabe. Ito na po. We do not want to be dictated by any force. So whilst we remain to be an important friend to the United States, to Europe, and here in Australia, they should not preclude us from being friendly to one of our important neighbors, precisely China. Well, that was the context. And if they have problems with China, they should not impose it upon us. We do not have a problem with China. Kita nyo na. Di ba? Ang sakit ng mga sinabi, mga kababayan, ng Malaysian Prime Minister. Grabe ho. Nakakahiya na ho. Sobra, mga kababayan. Ngayon, nasa APEC Summit siya sa South Korea. Ano na naman kayang gagawing pagkakalat nito si Bongbong Marcos? Dapat kasi hindi natin ito dumadalo sa ganito itong mama na ito. Nagdudulot lang siya ng kahihiyan lalo Wala naman siya napapala, gastos lang. Umuwi siyang buo, pagbalik niya basag. Kasi basag siya sa mga kababayan natin. Ayun lang yung kumakalat na video ngayon na nakipagkita siya sa mga kababayan nating OFW. Ginawan pa ng edit na video. Meron niyang dumalo ng mga Pilipino, bit-bit, bandera, maliliit. Pero nilagyan po ng sigaw na BBM. Samantalang kitang-kita naman sa monitor na walang sumisigaw. Kundi kumakaway lang ng bandera. Hindi pa nga natin alam, baka yung mga tao pumunta ron mga bayaran pa yun para lang masabing merong nag-welcome sa kanyang mga OFW kahit hindi naman totoo. Kalaunan, malalaman natin yan. Na yung mga dumadalo sa ganyang mga OFW, yung
yung sumasalubong sa presidente, baka bayad. Malalaman natin yan, kalaunan, mga kababayan. Di ba? Ganyan po ang Pilipinas ngayon. Grabe, nakakahiya. O, ito pa isa. Nangako na naman siya. Kita nyo? Ilang beses na bang nangako itong mama na ito? Napakaraming beses na, di ba? Ano nangyari sa lahat ng pangako niya? Lahat basag. Lahat napapako, mga kababayan. O, ito pangako niya. Marcos, panahon na para lahat ng Pilipino magkaroon ng sariling tahanan. Taragis mo, tao ka. Taragis ka nyo. Matagal mo nang sinasabi to. Nung kampanya pa lang sinabi mo na, iniyabang mo na, pinangako mo na to. Ano sabi mo? Bawat taon, 1 milyong pabahay. Pagkatapos ng kanyang termino daw, mga kababayan, 6 milyon na mga pabahay. Ang maipagkakaloob niya sa ating mga kababayan. Natupad ba? Nangyari ba? Mag-4 na taon na siya. Nasaan na? Tapos ito, panibago na naman. Panahon na daw para lahat ng Pilipino magkaroon ng sariling tahanan. Alam mo ba, Marcos, na isa ako sa mga umasa sa mga pabahay mo na yan noon na sinabi, pinangako mo. Sinabi mo na 1 milyon na pabahay kada taon. Isa ako dyan. Nabudol ako. Nabudol talaga ako, mga kababayan. Kasi mag-a-apply sana ako kung totoo yun Nabudol ako. Walang nangyari dahil hindi nagkatotoo. So, ginawa ko, nagsarili na lang ako. Naghanap ako ng mga pabahay na utangin ko. Kaya ako may sariling bahay na ngayon. Di ba? Tapos ito, ipapangako niya na naman. Huwag niyo itong papapaniwalaan. Baka maparehas po kayo sa akin na maging biktima ho kayo ng kasinungalingan itong mama na ito. Hindi po madali tanggapin ang isang pagiging biktima mula sa pangako ng isang politiko. Masakit po, sa totoo lang, nasaktan talaga ako. Inaamin ko yan. Nasaktan talaga ako na nabudol ako Kasi sigurado ako, maliban sa akin, maaring kayo naghahangad din ng pabahay na yun. Pero walang nangyari. Ito, ipapangako niya na naman. Huwag po ninyo itong paniniwalaan. Hindi po ito totoo, mga kababayan. Pangtakip lang po ito sa mga naging kahihiyan niya po sa ASEAN Summit. Meron na naman siyang gagawing panibagong kahihiyan. Saan? Sa South Korea. APEC Summit naman siya. Abangan natin mangyayari yan, mga kababayan. Ito pa, isang balita. Nako, nagbardagulan na naman tong dalawang Gen Z, mga kababayan. Gen Z ng House of Representatives. Ito kasing si Sandro Marcos, kahit na alam ng tatanga-tanga yung tatay niya, babangag-bangag, hanggang sa ngayon, ginagawa niya pa rin inspirasyon di umano itong kanyang ama. Pero, binanatan siya ngayon, mga kababayan, ni Kiko Barsaga. Eto, sabi ni Sandro, your father destroy our economy. Boom! Sakit, no? Nag-viral sa social media ang naging sagot ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa pahayag na paghanga ni House Majority Floor Leader Sandro Marcos sa kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpahayag si Kong Sandro Marcos ng paghanga at paggalang sa kanyang ama na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aniya, my father is my inspiration and my mentor. Eto na. Mentor pa talaga. Mentor saan? Sa pagnanakaw? Sa pagiging mambubudol kasinungalingan? Sandro? Ngunit, agad itong sinagot ni Congressman Barsaga ng matalim na pahayag. That's very sweet.
but your father destroy our economy. Totoo naman. Mga kababayan, totoo naman. Di ba? Ano ba nangyari sa ekonomiya ngayon sa ating bansa? Masagana ba? Maunlad ba? Umaangat ba? Hindi. Kaya nga tayo hindi nililingon ng iba't ibang lahi eh. Wala ngang nagkaka-interes na gustong maglagak ng kanilang negosyo dito sa ating bansa kasi bagsak ang ekonomiya natin. Ang nagsasabi lang na mataas at umuunlad ang ating ekonomiya, yung mga sinungaling na katulad ni Marcos. Yun lang. Di ba? Oh, ayon kay Barsaga, dapat umanong tanggapin ng administrasyon ang katotohanan ng humina ang ekonomiya sa ilalim ng kasalukuyang pamumuno sa halip na puro papuri ang ibigay sa Pangulo. Totoo yan. Di ba? Ang ganda ng sinabi ni ang ganda ng banat ni Kiko Barsaga, mga kababayan. Grabe. Ito pa nga, may bago pa siyang may bago pa siyang ipinost mo. Mamaya ko na po ito pag-uusapan para may aabangan ho kayo, mga kababayan. Di ba? Lagot kayo, RTBM. Ngayon, mapapanood na yan ng mga loyalista nga. Mapupuno kayo ngayon ng basher. Hindi nyo ipinapakita si Bongbong Marcos. Inaasahan nila yan. Dapat laging nakatutok ang kamera kay Mr. President kasi maraming humahanga dyan ng mga tanga eh. Tutukan nyo. Ipakita nyo kung ano sinasabi niya at ginagawa niya. Kasi hudang mapahiya siya. Huwag yung pagtakpan. Parang pinagtatakpan yata ninyo eh. Dapat ipakita nyo sa tao. Pati ba naman dyan? Hindi pa kayo transparent? Hindi na nga transparent sa mga investigasyon sa ICI eh. Pati ba naman dyan sa EPIC Summit na yan? Meron kayong itatago sa tao? Ipakita nyo po. Bira naman kayo. Di ba? Mag-antabay tayo kung anong katangahanan naman ang gagawin ni Marcos, mga kababayan. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.